Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman dyan araw, nagbabalik here once again. At ito, November 1 ngayon. At kasi hindi ko ito makakalimutan, i-upload ko to sa birthday ko. Isa to sa mga na-experience ko kung bakit, wala lang, gusto ko lang tayo gumawa ng video. Di ko na-realize kung speaking of love life, pagiging attractive, mga, alam mo, nakalandian portion ng mga ganyan. Hindi ko na-realize na putang ina, kaya ko palang makahakot ng babae sa pagpapatawa. Kahit hindi naman ako sobrang comedian talaga. What? Bro, what are you talking about, man? Sa kanta, oo, nakakasabay ng kaunti pero napapaus din. Okay lang, medyo marunong mangharana, marunong maggitara, everything marunong naman din. Pero hindi ko na kasi gawain yan. Pinapokus ko munang magpapera bago ako kumuha ng EA. I'm rich. Hey. Ngayon, siyempre, isa pa, hindi ko pa naman na-improve yung sarili ko. Merong isang babae kasi na nakita ko sa katedral nung panahon na nagkaroon ng Santo Niño Festival. Tapos, natawa siya sa akin. Tapos, hindi ko na ito papangalanan dahil kayo rin mga local makakapanood nito. Ngayon na to sa akin itong babae. Gusto niya nang kunin yung insta ko. No? Gusto niya kunin yung insta ko. Medyo nayabangan din sa akin ng konti na patawa ko. Pero gusto niya kunin yung insta ko. Kaso wala akong insta nun kasi inan-install ko yung insta ko nun. Pero, ang nangyari, hanggang sa hindi ko na ako yung contact niya everything. Tapos mayroong isang birthday ng Pinoy na talagang ngayong gabi lang, no? Ngayong gabi ng November 1 lang. Hapon hanggang gabi. Nakita ko na naman tong babae na to. Sabi niya sa akin, ikaw yung lalaki sa katedral, di ba? Oh shit! Tawa ng tawa. Natatandaan niya yung pangalan ko, pero hindi ko natatandaan yung pangalan niya. Ang problema, may boyfriend yung babae. Oh shit! May boyfriend yung babae. Maganda naman, may itsura. Gusto niya pa sana akong i-approach para kausapin at interview kasi naku-curious nga sa akin. Kasi yung, alam niyo naman, may charisma ako, hindi naman sa nagyayabang, tsaka may nayayabangan din sa akin. Kaya, medyo tahimik lang ako, medyo umaalis ako minsan sa mga kapwa natin Pilipino at kahit sa iba pang lahi. Kasi may maiinggit, may mayayabangan, may mananarantado sa'yo, may mambabastos. 'Di ba? Sa may mambabastos na mental, physical, sexual, everything, lahat-lahat. Ngayon, yung babae, hindi naman sila nagtagal din dun sa party. Pero gusto niyang ibigay niya yung number niya sa akin. Sinasabi niya dun sa isang tita dito na Pinoy na, tita, bigyan niyo yung number ko kay Aaron, ganito, ganyan. Kilala niya ako. Talsik palaway ko. Kilala niya ako. So nagulat ako na putang ina, kaya ko palang mang-attract ng at saka may BE pa yun. Hindi ko papatulan yun. Putang ina. Magkakaroon pa ng away sa hindi ko man iniisip yun. Puro karir lang ako. Sa karir ko nga, putang ina, mali-mali pa ako eh. Next ko yung about sa karir ko, kukwento ko. Yun lang. Maraming salamat. Pero doon ko lang na-realize na talaga na yung potential ko may iaangat pa pala. Yung sa pagiging attractive, pagiging pogi, everything talented, pagpa-impress sa babae, pag-social timing, everything, mga social cues, everything. Para sa akin, may mga tao na mahal ka lang minsan pagka-birthday ka. Tapos, yung kasiyahan is panandalian lang. Tapos, alam nyo, bilang isang tao na prangka at palagi totoo sa lahat ng sinasabi ginagawa, hindi ako sanay ngumiti sa mga tao na madalas kumakaaway, sa mga tao na madalas kong makakalaban, sa mga tao na minsan binabasa ko yung isip sa tsaka ginagawa nila, kung sincere ba talaga sila, kung siyempre may sarili rin silang buhay, hindi naman nabubuhay, aasa ako sa kanila, ako'y tao lang din man nagkakamali. So, bago mag-birthday ko, o ma-i-upload ko man to after ng birthday ko, ang masasabi ko lang sa lahat ng mga bagay, masaya ako kasi kung hindi ko ma-experience sa mga positive tsaka negative, hindi ako magiging yung Aaron na nasa harapan na nagsasalita nyo ngayon, na nagkakamot habang nagsasalita nyo. Para sa akin, mga katrabaho ko na kahit
kanta-kanta pa sila ng happy birthday. Parehas lang yan sa akin kahit hindi na. Kasi, para sa akin, parang wala namang kakwenta-kwenta eh. Kumbaga, hindi ko naman sineselebrate din kasi yung birthday ko. Kaya kong i-celebrate ang birthday ng iba. Masaya ako para mag-perform at para impress ng ibang tao sa birthday ng iba. Pero yung sarili kong birthday, parang ayoko eh. Kasi way back before nag-invite ako, wala naman dumarating. Nag-invite ako, napaka-awkward ng sitwasyon. Hindi ko kaya kung paano mag-entertain ng sarili kong birthday. Kasi hindi naman ako bida doon. Parang yun ang feeling ko. At minsan, wala talaga akong alam sa bakit pag-social sa mga tao. At hindi talaga ako mahilig. Ayoko yung ako yung nasa spotlight. No? Tsaka isa pa, sa birthday ko, kung lodoobin ng Diyos na in the next few days na buhay pa ako at maraming salamat sa Diyos na kapakabuti mo. Sana hindi rin ako na-picturean habang nag-drive ako. Buisit yung mga daan dito sa amin. Ang masasabi ko lang din na siyempre, unang-una, mahal ko si God. Mahal ko ang Diyos, although makasalanan ako. Unang-una sa parents ko, dahil ginawa nila ako bilang tao, pinalaki nila ako ng maayos. Tsaka sa akin, sa mga taong tumulong sa akin, mga kapad yun. Masasabi ko lang, marami akong kasama kahit kaklase o katrabaho pa dati. Kahit saan man ako magpunta, mapa Pilipinas o Australia. Bullshit ako. Wala talaga akong peace of mind. Kaya, i-celebrate mo nila yung birthday ko na kasama ako. Para sa akin, wala talagang kwento-kwento. Real talk lang talaga. Pero nagpapasalamat ako sa babati pa rin sa akin. Yun lang gusto kong sabihin. Kasi yung iba, pinipik ako na ako lagi yung may kasalanan, ako lagi yung masama, ako lagi yung gustong victimahin para may napapoint out, para hindi sila yung natotrouble, ako yung natotrouble. May mga ganyan-ganyan akong klaseng katrabaho. At wala na akong pakialam dahil ang mundong to, punong-puno ng negatibo. Punong-puno ng betrayal, punong-puno ng negativities. Hindi ako masaya, I'm just satisfied with this world. And I'm really glad na ginawa ko ng Diyos. At I'm satisfied, no? Satisfied ako, hindi ako masaya. Planado ako sa lahat ng bagay, pero nasasaktan ako sa mga consequences. Sa mga pwede mangyari. Positive o negative man yan, inaaral ko na yan. Isip, salita at sa gawa ng tao, tinitingnan ko na rin yan. Mapatrabaho, mapapersonal, mapakamag-anak, mapakung sino man sila, putang ina nila. Yun ang masasabi ko. Masaya ako na may mga na-impress din pa rin talaga ako ng mga tao, although hindi talaga ako perfecto. Maraming salamat at yun lang. Next video na naman. Yo, so, next naman is career. Unang-una is kailangan ko mag-focus sa career kasi wala talaga akong budget din. Kailangan ko muna magpayaman at mag-grind. If you think I did good in life, it's not good enough. Kailangan pa magsikap. Yung narating ko, wala pa yan. Kailangan gusto kong patanayan sa Diyos na yung binigay niya sa akin ng talento, sipag, tiyaga, everything. Kailangan ko may improve yan. Gusto ko sa kanya improve na, although makasalanan ako sa harapan mo, sana sa pangalan ni Jesus ng taga Nazaret, sa pangalan ni Jesus ng taga Nazaret, malakas pa ako sa harapan mo. At kumakayod pa ako sa tulong ng binibigay mong buhay sa bawat sandali na paghinga ko. Gusto kong i-prove sa magulang ko na gusto ko silang tulungan. Gusto kong i-prove sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili ko pa dahil lalaki ako. Gusto kong i-prove na may mararating yung buhay ko para sa magiging asawa at anak ko in the future kung bibigyan man ako ng Diyos. Gusto kong i-prove sa lahat ng haters ko na buwakan ng ina nila lahat. Wala silang itinulong, oo, napalakas nila ako sa mga negative words nila, pero hindi ibig sabihin, it's giving me constructive criticism. That is fucking bullshit for me. So, para sa akin, sa career, kaya wala muna akong love life. Marami nagre-reto sa akin. Pero sorry talaga, hindi rin ako ganun kapogi. Talagang alam natin na ang panahon, maraming mga tao na mukhang pera, mapa-official man yan o hindi, mapa-kasama man natin yan sa trabaho. Lahat ng tao, we run by money. Alam nyo na yan. Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up out of your sleep! Yun lang gusto masabi. So, nasabi ko na yung tungkol sa love life ko, tungkol sa career. At ito naman, tungkol sa, sa mga taong nakakasalamuha natin. Yun lang. So, tatlo na yon. Tingnan nyo yung susunod pa na video. Ayun. At isa pa, ito pang-apat. Tagal kong inisip, mga 5 minutes. Alam ko sobrang awkward din ng video ko at napaka-boring. At wala nga rin namang masyadong gustong manood pero wala na akong pakialam.
kung ma-upload ko man tong mga video na to sa birthday ko, sobrang saya ko. Kasi ayoko naman magbilang ng ng itlog kung ewan ko kung kompleto o ewan ko. Kung may bugok ba na itlog, hindi ko alam. Ayokong i-count yung future na hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin ng Diyos. Di ba? Ang pinakauna ko masasabi is, do not seek validation by everyone. Kahit anong sabihin mo sa mga tao, huwag kang matatakot. Pagtatawanan ka, gagaguhin ka, lalayuan ka, pag nagsasabi ka ng totoo, yes, it happens. Pero kailangan mong sabihin to eh. Masakit man ang katotohanan, masakit man madrama. Kahit ako pagka nakakarinig ako ng drama, lumalayo ako kasi gusto ko talaga ng peace of mind. Pero gusto ko lang dito sa video na nagagawin ko, gusto kong i-express yung sarili ko na hindi ko kailangan mag-show ng validation sa ibang mga tao at kailangan ko sumikat. Kailangan ko ma-prove na kailangan ko respeto nila, kailangan ko ng pagmamahal nila. Etong mundo na ito, hindi naman kasi perfecto eh. At tunay na pag-ibig galing naman kasi sa Diyos, hindi naman kasi galing sa tao. Puta ng mga tao nasa paligid natin. Ang buhay niya may limit. Ang pag-ibig din niya may limit. So, lahat naman na bagay sa mundo may mga limit eh. So, pinakamasasabi ko lang dito sa buhay na to, ay naku, nagpapasalamat pa rin talaga ako sa Diyos sa buhay. Nabuhay talaga ako. Kahit November 1 pa lang, wala pang November 4. At kung mag-November 4 man at na-upload ko to, ay naku, salamat pa rin naman sa Diyos. Pero ganun nga, we seek validation para sumikat, magmagaling everything. Kaya dyan sa mga nagsisik ng validation na yan para makatapak ng ibang tao, pakyo ko yung mga putang ina nyo, wala kayong magagandang gagawin sa buhay, mga mananapak lang kayo na inggitero. At marami akong kakilala niyan, kahit Pilipino man o hindi. Iba't ibang klaseng lahi, kahit Chekwa, kahit Asyano, kahit saan pang bansa, Western, Eastern, Middle East, hindi ko alam, putang ina, lahat na. Europe, Africa, Asia, hindi ko alam, kahit saan dyan. Putang ina, kahit sino kasama mo, pare-parehas lang mga hayop na yan. Tapos isa pa, masasabi ko lang din, wala naman akong galit sa mundo. Pero, nakakagalit lang talaga yung mga nangyayari. Kaya ako naman nasasabi yung mga ganyan. Pero wala naman akong bitterness kasi nakamove on na. Kaya lang, wala naman, kagaya ng sinabi ni Chichester, wala nang dapat pag-usapan pa na kailangan makapagbati ka pa sa dati mong nakaaway, ng baso sa'yo, ng gago sa'yo, para kaibiganin mo pa ulit. Patawarin mo na lang sila, tas magbubuon ka, pero huwag ka makikipagkita sa kanila. Which is yung pinaka gusto kong sabihin way back before pa sa mga tao. Kaya lang, dahil syempre, sikat si Chichester, shoutout sa'yo, idol. Syempre, mas na-evolve nyo yun, mas napaganda nyo yung salita na yun. At napakagaling naman ni Chichester, syempre. Isa siya sa mga hinahangaan ko. Kaya rin naman ako naglakas ng loob na magsalita na rin ng ganito. Although matagal na rin akong parang bulkan na gustong sumabog, kaso hindi naman ako kasing galing na influencer na iba. Yun. Yung masasabi ko. Siguro tama na tong pang fourth video na to, tumatagal na rin yung video ko. Maraming salamat. At siguro hindi ko naman kailangan ikwento yung buong buhay ko, no? Lahat naman tayo may mga kanya-kanya rin drama sa buhay at kaburingan. Sa totoo lang, bored na bored lang talaga ako kaya ako gumagawa ng video. Hindi ko na dapat kailangan pa sabihin lahat to dahil yung iba kasi is personal. Yun ang masasabi ko. Maraming salamat sa inyo lahat at peace out.